Hello everybody! Eto na naman po at medyo nakapuslit tayo ng panandaliang oras. Mga around, tatapusin natin ito within 30 minutes, inshallah. So, dahil napapanahon ngayon yung Miss Universe natin 2024, so, kaya naisipan kong gumawa ng gown. Actually, on the spot to. Bigla ko lang naisip at saka wala akong ideya. Depende na lang kung saan tayo dadalhin ang ating mga kamay sa pagdidisenyo ng damit. Pero naiisip ko is something na makulay. Dahil napanood ko yung preliminary ng Miss Universe. Nanood ako last night. Pati yung swimsuit competition. Actually, hindi ko pa malaman kung sino talaga yung bet ko. Kung si Atisa Manalo or si Alexi Brooks or magaling din yung si Kainta, si Baguio, si Miss Pampanga, si Miss Bulacan. Actually, maraming magaling. Pati yung mga candidates na galing from abroad, magagaling din si Miss Australia, sa Miami, si Florida. Yeah. Tsaka bet ko rin yung isang morena, yung not only Alexi Bruce, may isa pang morena na long-haired. Bet ko rin siya kasi parang exotic yung looks niya. So, eto, nilagyan ko ng crown. I don't know kung anong crown yan. Miss siguro, ewan. So, ito na tayo. Nilalagyan ko na ng black lining. Yan. Yan. On the spot lang po yan. Wala akong plano kung anong nasa sa isip ko. Pati kulay. Naglalaro sa isip ko kung ano lang. So, ayan po. Actually, yung mukha ng babae is hindi ko rin maano kung sino. At saka yung model ko is medyo pandak. 5'4" lang po yung height niya. And hindi ko na-estimate yung laki ng yung size ng drawing ko sa aking A4 na bond paper. Kaya medyo pasensya na, nabitin po yung paa niya. So, hindi ko na ilagay yung high heels at medyo umikli yung kanyang legs. Actually, 5'4" po siya. So, paano po siya magiging long-legged? Pero, sexy naman siya, tsaka maganda. So, eto na po. Ewan ko. Basta naisipan ko na lang pong ganyan. Guris-gurisan ko na lang po. Medyo lalagyan ko ng konting popcorn sa dulo. Tapos sa kulay, gusto ko something flashy. Na medyo kakaiba kasi nakikita ko yung mga gold, silver, yung red, black. I feel it's boring, lalo na pag sa drawing. Pero pag actual naman, yung mga basic color is nice naman. Pero sa drawing, I prefer to use more colorful na color. So, mga shocking colors ang gagamitin natin. I think gagamitin ko dito yung blue or pink, like that. Actually, naguguluhan ako. And gusto ko siya lagyan ng kamay, pero medyo parang nahihirapan ako gumawa ng mga kamay and hindi ko makuha yung pitik ng daliri at saka yung mga braso. So, hinahid ko na lang po siya. Actually, dapat nakalabas yung kamay niyan. Medyo nakalabas. Pero, at that time, nag-aalangan ako dahil baka magkamali ako. Kasi gamit ko na yung marker, yung itim na marker sa paglalining. So, ang ginawa ko na lang is, tinakpan ko po siya ng cape para hindi na lang mahalata yung kanyang mga fingers. Kasi, nag-practice pa po ako ulit. Mag-start po tayo from the very beginning. Medyo matigas-tigas pa po yung kamay ko sa lagay na yan. Ay, nako. Sige, ayan, kulayan ko na. So, ayan, medyo teal ang kulay niya, medyo bluish. Teal, tapos medyo light pink po. Yan. Medyo pink po talaga. Hindi siya light pink. Actually, pink siya. Then, nilagyan ko na medyo darker shade para may contrast lalo na yung bandang ilalim ng gown. Medyo nag-red siya ng konti. So, eto na, malapit. Actually, tapos na. Very simple lang naman. Kasi wala akong naisip na design ng gown. And naguguluhan ako sa kulay ng balat ng babae. Kung morena ba siya, kung tisay ba siya, or ewan. Basta nakakita ko ng beige, nakakita ko ng light brown siya, ayos na siya. So, eto naman, pagdating sa hair, actually, natatawa po ako kasi hindi ko makita yung black, hindi ko makita yung dark gray. So, ang nakita ko po is brown and yung parang lumot na blue. Yan ang ginamit ko. Tapos nilagyan ko ng parang highlights. Medyo dark yellowish ang nangyari. Pero at the end naman po naging okay. Then nilagyan ko rin po ng konting blush on. Tapos lipstick. Tapos nilagyan ko siya ng
eyebrows. Okay naman, blue. So, dyan na. Ayan na ang aking finished Ayan na, product. product. Cutie, Thank cutie. you for Ang aking watching. 5'4".